Lalong umiinit ang kontrobersya matapos pangalanan ni Zaldico si Justice Undersecretary Jojo Cadiz bilang umano'y opisyal na pinagdeliberan niya ng 1 bilyong pisong cash para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Co, si Cadiz daw ang tumanggap at nag-asikaso ng naturang halaga, isang akusasyong nagdulot ng matinding pag-uusap sa publiko dahil sa bigat ng paratang at posisyon ng opisyal. Nag-ugat pa ang mas malaking ingay online nang kumalat ang impormasyon na si Yusek Cadiz umano ay naging dating Chief of Staff o Senate Staff ni Bongbong Marcos noong panahon nito sa Senado, bagay na lalo pang nag-udyok ng mga tanong at espekulasyon hinggil sa kanilang ugnayan. Wala pang formal na pahayag mula sa DOJ o kay Yusek Cadiz ukol sa mga akusasyon. Sa gitna ng gulo, marami ang nananawagan na suportahan ni Zaldico ang kanyang paratang ng sworn statement, dokumento o anumang pisikal na ebidensya upang pagtibayan ang kanyang mga pahayag. May netizen pang nagkomento, "Dapat Zaldico, may sworn statement na kayo at magbigay ng mga ebidensya." Ayon sa mga netizen, hindi sapat ang verbal allegations lalo na't mataas na opisyal ng gobyerno ang idinadawit. Giit nila, kinakailangan ang dokumentadong patunay upang hindi maging hearsay lamang ang mga akusasyon. Sa kabilang banda, meron namang mga online commenters na sinabing nagsisimula ng mag-connect ang mga piraso ng aligasyon ni Zaldico laban sa administrasyon. Isang viral na komento ang nagsabi, "Nagko-connect na ng dahan-dahan at nagkakaroon ng sense ang lahat ng allegations ni Zaldico. Sana lang yung 2 tauhan rin ni Zaldico na sina Paul Estrada at Tiksay ay mag-video confession rin para pagtibayin na lahat ng salaysay nila nang matapos na lahat ng ito. Pag-uumpisa ang 2026 ay si VP Sara na ang presidente ng Pilipinas." Ayon sa ilang political analysts, bagamat mas lumalakas ang diskurso, mananatili pa ring kritikal ang pangangailangan ng verifiable evidence at formal affidavits upang magkaroon ng legal na bigat ang anumang aligasyon. Habang nag-aabang ang publiko sa posibleng pahayag mula sa DOJ at Office of the President, patuloy namang lumalawak ang debate online kung saan pinag-uusapan ang impikayo nito sa politika, pamahalaan at posibilidad ng pagbabago sa liderato. Si Jojo Cadiz, base sa information ko, nag-resign na rin Anong bilang ahensya yan? USEC ng Department of Justice. Alam mo ba na inalok sa kanya, DOJ Secretary, USEC, DOJ Undersecretary siya. Inalok sa kanya, Pam, ang Justice Department bilang maging secretary kapalit ni Boying Rimulya. Pero medyo mahina raw ang loob ng isang Jojo Cadiz at hindi raw niya kakayanin yung pressure at syempre yung mga dikta-utos kung anong gagawin bilang Justice Secretary, tinanggihan niya ito. Hanggang napunta ito kay Bida, di ba? Yung ngayon, yung bagong Justice Secretary. And nag-resign na po siya. Ang tanong ngayon, abogado po si Jojo Cadiz. So, hindi porke resign ka na, maliligtasan mo to. At malaking bagay kung ikaw mismo magsasalita patungkol dito. Ang catch dito, dahil abogado ko posible at pwede rin ika-disbar mo ito kapag nagsinungaling ka at kapag napatunayan na kabahagi ka at kasapakat ka rito ng anumalyang multibilyong pisong anumalyang ito. Marlon, kini-question na nga natin bakit merong isang DepEd USEC sa pagkatao ni Trigib Olayvar ang involved dito sa DPWH mess. And now you tell us, itong Jojo Cadiz, DOJ? Yes, DOJ Undersecretary siya. So anong ginagawa niya? Yes, and bakit ano siya, multi-agency? Meron kang DepEd na nadidiktahan ang DBM, tapos meron kang Office of the Executive Secretary, tapos meron kang DOJ. Si Jojo Cadiz kasi malapit talaga sa pamilya Marcos to. Mulat-mula nung naging senador ang isang Bongbong Marcos, stop na siya. Mulat-mula nung maging senador din ng Amy Marcos, alam ko tumulong din siya. So malapit ang Jojo Cadiz sa pamilya Marcos. So kapag malapit ka, magnanakaw ka na rin? Kung may pagkakatiwalaan ang isang Marcos Jr. patungkol sa ganitong pasabi,
at meron silang nagkakahinalaan na sa isa't isa na nabubukulan siya na mukhang ang kumikita lang Martin Romualdez at Saldico. So tapos wala na siyang ibang tao ngayon na talagang trusted person dahil ang isang alam din naman natin may dynamics din naman sa loob na dinadanas ang isang Sap Antol Lagdameo. Faction din, no? May kanya-kanyang grupo diyan di ba? Jojo Cadiz. So dapat magsalita, wag kang hindi lang dahil resign ka na mananahimik ka, hindi. Sisingilin natin, hanapin natin ang Jojo Cadiz sa anumang klaseng pagdinig, sa anumang klaseng sasampahan ng kaso. Gayon din yung bagong pangalan, Pam, yung Jocelyn Sereno, na tao ng isang Martin Romualdez. Baka magtago ka na rin, ha? Pareho Kilala ka rin mo? Mark at sa kanila. Hindi. Hindi ko kilala, Pam. Hindi ko kilala. And Pam, bago ko makalimutan doon sa statement ni Saldico, di ba, laging, doon sa statement ni Saldico, binabanggit si Yusek Bernardo. Tapos sa mga salaysay ni Yusek Bernardo, laging walang Martin Romualdez doon. Dito balikan natin yung mga unang sinabi rito sa ika-4 na bidyong ito ni Saldico, ang nakipag-usap kay Saldico para magkaroon ng 22% ang isang Martin Romualdez ay isang Yusek Bernardo. So Yusek Bernardo, so talagang selective lang yung binibigay mong detalye, no? Talagang selective lang na hindi ka magbibigay ng anumang klaseng impormasyon na ikalalaglag ng boss mo na si Martin Romualdez. Take note sa sinabi ni Saldico, 22% ang Martin Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para kay Alcantara. So all in all, 25% ito. Wala pa ito yung mga for the boys, wala pa yung mga... So ano pa mangyayari talaga sa proyekto? Kaya walang kaduda-duda na karamihan dyan ghost project. Sino yung Marlon? Sino hindi makapagbanggit kay Martin? Yusek? Bernardo. Tatandaan din natin si Ping Lacson mas naniniwala siya sa mga kwento o salaysay ni Yusek Bernardo versus salaysay ni Saldico Dahil si Ping Lacson, hindi rin niya mabanggit yung the names who can't be named. Dahil ito, inabwelto pa nga niya ang presidente, Marlon, sa isang session sa budget. Inabsuelto niya na ginagamit lang daw ng mga Yusek ang pangalan ng presidente ng Pilipinas. At kasama ron sa mga Yusek na yon ay si Adrian Bersamin, syempre, at saka si Olivar, di ba? Ang catch at dito, si Mena Pangandaman, secretary pala siya. Ang Mena Pangandaman. Hindi niya binanggit kasi dating Senate employee, dating Senate staff, di ba? And Pam, hanggang ngayon maingay yung mga retired generals kay Senator Ping Lacson kasi may pahayag siya na may nag-alok sa kanya na sumama para pabagsakin ng So, sino uli yung nagbunyag nung mga destabilizer? Pinangalanan nyo. Bakit ngayon? Senator Ping Lacson, national security po ang nakataya rito. Ikababagsak po ng Marcos administrasyon ang nakataya rito. Siguro naman meron kahong moral obligation para pangalanan, tukuyin kung sino yan nag-alok sa'yo na sumama ka sa kanila para pabagsakin ang Ferdinand Bongbong Marcos at patalsikin sa palasyo ng Malacanang. Ang nakakalungkot din na sinabi ni Senator Ping Lacson, Marlon, is hindi nila alam kung kailangan ba nilang ituloy pa ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee hearing. Di ba kasi daw magiging sub judice dahil nga meron ng mga kasong isasampa o isinampa. Ang argument nating pilit diyan, Marlon, hindi in aid of legislation naman ang ginagawa ninyo diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Ano ang magiging conflict doon? Diba? Ang nakakatuwa, yung mga nakalipas na Congress, no? Alam na alam to ng kahit ng mga dating senador. Dati wala silang pakialam ng subjudice kasi ang katama ka na in aid of legislation, di ba? Kahit ba nakasampa na yan, tuloy ang pagdinig. Attention, Senator Franklin Drilon, Senator Dick Gordon, sino pa ba mga buhay dyan? Tama ba to? Dati pinaglalaban nyo kahit nga may mga nilalabas pang executive order ang palasyo ng Malacanang, Pam. May nilabas ang GMA, may nilabas ang PRRD, nilabanan ito ng mga senador, nilabanan ito ng mga mambabatas dahil
pinipilit nila at inuobliga nila na umattend sa pagdinig in aid of legislation yung mga ipinapatawag nila. Tapos ngayon, dahil merong mga nadidiin ng pangalan na malapit sa inyo o boss nyo, amo nyong tunay, ngayon bigla nyong ihinto ang Blue Ribbon Committee. Huwag ka. Pag nangyari yan, lalo lamang po magagalit ang taong bayan at lalo lamang magsisigaw ng Marcos resign ang sambayan ng Pilipino. Kasi kitang-kita ang ginagawa nyong pagtatakip at kitang-kita ang ginagawa nyong para lamang mawala na yung ganitong ingay sa pagdinig sa mataas na kapulungan. Kampante sana tayo, Marlon, na pwede nilang itigil ang Blue Ribbon Committee hearing kung maayos na ginagawa ng ICI yung kanilang pagdinig. Wala tayong makuha dyan eh. Wala tayong makita kung ano ang basehan ng kanilang mga naging desisyon, kung paano ang naging flow ng kanilang mga pangingwestiyon. Wala eh. Hanggang ngayon, yung pinangako nila na ila-livestream nila, yung Wala. kanilang pagdinig, wala pa rin mangyayari. So kung Press budol ang lang. presidente, budol din ang kanyang mga tauhan, di ba? Marlon, sino ba nagbuo ng ICI? Di ba yung presidente? Yung nagsabing siya ang nagsimula nito at siya ang kailangan merong 2 billion pesos monthly payola sa insertion. Di ba? Na nakakaano. Pero Marlo, iba lang ng mabilis, no? In-address din ni Attorney Rui Rondain, yung legal counsel ni Zaldico, na ang mga inilalabas na video po ay si Zaldico mismo at hindi siya AI. So manahimik na yung mga nagpupumilit at nagiging Marlon, kasi yung excuse ng AI nagiging convenient sa iba na ayaw tanggapin yung katotohanan at bigat ng testamento ng mga taong hindi nila malabanan, di ba? So hindi daw po strategy to, no, mga to, no? Hindi pa rin nagbabago ng strategy, no. Lahat ng klase ng paninira at para lang ma-discredit nila yung ginagawa ng isang Zaldico, ginagawa nila ngayon. And Pam, wag nating kalimutan, kahapon sunod-sunod yung pag-aresto sa ilang mga ilang mga dilis na isda, di ba? Pero kanina madadala nila yung bagong naratibo, ang hindi nila alam, eto uli may bagong pasabog ang isang Zaldico. And Pam, doon sa video na yun, nandun yung listahan, pinaka-ledger yun. Kung kailan, magkano ang tinanggap. Yun. Separate post niya yun, hindi lang ho natin na-download, no? Pero puntahan niyo po, after that video, nag-upload po siya ng kanyang list ng mga, ng mga deliveries, Marlon, Ledger na bang matuturing yun? Ang tingin ko, ang pinagbatayan ng ledger, Pam. May ledger naman talaga na computerized na di ba? At nakatotal sa huli, nakatotal. Tingnan, hanapin nga natin, bumati ka muna dyan, Marlon, sa ating mga kababayan. Ito, ang bango-bango ng pangalan, Entot, Sapsap. Nahuli raw, Entot. Minda Fernandez, si Martin, hindi na naman. Like and share, Dan. Uy, thank you, Marisol Piestada, na-miss ka namin. Malu Ancheta, ang final video nag-uusap ang tatlo kasama si Saldi. Hindi ka sure, Tita Malu, paano kung ang final video tumatanggap mismo yung asawa, si Lisa Araneta Marcos. Abangan nyo yan, ha? Abangan, kasi parang nakikita ako sa Bolang Kristal, Pam, may mga ganong eksena. Biglang lulutang ang pangalan ng isang Lisa Araneta Marcos.